Commission on Elections or COMELEC for senator in the 2025 elections. The Supreme Court issued a temporary restraining order or TRO prohibiting the COMELEC. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court naglabas na ng desisyon hinggil sa pagkapanalo ni Senator-elect Ronald Bato de la Rosa at Senator-elect Bongo. Hindi ngayon makapaniwala si Bato de la Rosa at Bongo sa biglaang desisyon ng Supreme Court. Matatandaang nakakuha ng unang pwesto si Bongo at nasa pangatlong pwesto naman si Bato de la Rosa sa pagkapanalo sa Senado. ICC warrant ni Senator-elect Bato de la Rosa ay sisilbi ng anumang oras. Ito ay ayon kay Assistant ICC Counsel to the Philippines na si Attorney Cristina Conte. Matatandaang humingi si Senator Bato de la Rosa ng TRO or Temporary Restraining Order sa Supreme Court upang harangin ang pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte, subalit hindi ito pinagbigyan ng Supreme Court. Kasunod nito ay humingi ulit sila ng certiorari as prohibition sa Supreme Court upang hadlangan ang pag-aresto kung sakali ng Interpol kay Senator-elect Bato de la Rosa at iba pang mga may ICC warrant. Subalit walang aksyon dito ang Supreme Court. Ayon kay Attorney Cristina Conte ay hindi mahahadlangan o walang immunity ang pagkapanalo ni Bato at Bongo sa pagkasenado sa pag-aresto sa kanya ng ICC. Ayon pa sa nakalap na balita ay lumabas ngayon ng bansa si Bato de la Rosa at nasa Europe sa ngayon base sa update nito sa kanyang social media account na ayon sa mga haka-haka ay baka bumisita ito sa dating Pangulo na si Pangulong Duterte o umiiwas na sa maaaring pag-aresto sa kanya ng Interpol anumang oras dito sa bansa. Nandito sa may Pasay, sa isang hotel sa Pasay. Ang mga imbestigador nakapasok na raw nandito sa may Pasay, sa isang hotel sa Pasay. Ang mga investigador ng ICC at tinatanong ang mga pulis para kumuha ng testigo laban sa kanila ng dating Pangulong Duterte. Ano ba to? Sek, malapit na ba? Malapit na ba? Masyadong delayed yung kanyang nadala na sa dahig sila. Delayed yun. Baka last year pa yan. December 2023, nandito na sila eh. Tapos last year, nandito rin sila. No? Nadala na sa ICC. Ano mo bang ebidensya hinahanap nila? Hello? Pero may chance ba, Sek? Kasi, di ba, si Senator Bongo at sa Senator Baton, alam natin nakasama sila sa listahan, sinabi na nga ni VP Sara, di ba? Pero, eto, sila nag-top ngayon. May chance ba? O is it political, may political strategy ba na maganda na sila ay talagang madidiretso rin o ma-oblo dun sa Netherlands? Oo, dahil kung sila ang gobyerno, baka mahirapan. Yan. Dahil hindi sila ang gobyerno, may possibility. Dahil magko-coordinate ngayon yung gobyerno sa Interpol. Yan. Diba? Pero I doubt kung kasama si Vice President Sara at saka si Bongo doon sa huhulihin. Tingin ko, uunahin dyan si Bato. Yan. Dahil principal architect ng Tokhang. PNP chief Although si Sara at saka si Bongo kasama sa testimony ng main witnesses ng ICC. Si Las Cañas, si Bato, etc. Ang tawag pa nga ni Las Cañas kay Vice President Sara ay Reyna ng Tokhang sa Davao. Grabe. Diba? So, yan ay kasama sa testimony at lalabas yan. Pero, yung i-issuehan ng warrant of arrest, usually principal lang. Hindi masyadong marami dahil haba ang kaso Katulad ng sinasabi nila, yung nilatag na mga kaso ay mga 45. Dahil kung isasama mo yung 35,000, next century na matatapos yan. Mga 2045 na yan matapos. Kunin mo muna yung nagpapakita ng pattern ng serial killing, crimes against humanity, at pinaka malakas ang ebidensya to set the pattern. Hindi yung 35,000, tinatanong kasi ni Vice President Sara. Ba't ang konti? Tapos sasabihin nyo, crimes against humanity. Medyo napakamot ako ron. May napakamot ako ron. Dahil abogada siya. Dapat alam niya yung mga ganyang legal strategies. Senator, paano nyo pinaghahandaan? Kasi ito ho, yung pagbanggit po ng pangalan sa inyo, yun ho ang nabanggit sa atin na susunod talaga kayo, nasa listahan kayo. Bilang chief ng PNP, implementor ng Oplan Tokhang. Ng war on drugs. So, paano nyo pinaghahandaan? Mentally, emotionally, sabihin na natin spiritually, physically pati. Paano ho? Kunin, prepared man tayo, no? Whatever happens.
I've been trained for that to adapt to any situation. So, handa na po tayo. Basta ang importante, pagdating doon sa ICC, pag-trial, kaya ko depensahan sarili ko kung just in case hindi man kayang ng abogado ko kung alam mo, sabi nga niyo, kailangan ng abogado na accredited by ICC. Opo. Ewan ko kung sino bang Pilipino na lawyer na accredited doon sa ICC. Hindi ko pa alam. May 5 kaming nabanggit. Ano mga pangalan nun na Ito, si Attorney Harry Roque, Attorney Gilbert Andres, Attorney Nash Marhum Salik, at Attorney Charles Chua. Inalis ko na po si Attorney Joel Butuyan kasi isa siya sa naghain ng kaso laban po kay Pangulong Duterte sa ICC. I hope we can avail of the services of those remaining 4 na binanggit mo. Opo. Sana kung hindi labag sa kalooban nila na duwipinsa sa atin, sana. Opo. Pero kung wala, I think hindi ako lawyer, I can defend myself kung kinakailangan. Okay. Basta ang depensa ko lang is yung honesty at saka yung truth na alam ko. Okay. Senador, nasaksihan nyo yung proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Magiging ganun ba yung masasaksan din natin sa inyo o maiiba po, Senador? Susuko na ba lang kayo na kusa? It doesn't mean, Egan, na kung ako'y magiging submissive sa kanila, it doesn't mean na nirecognize ko yung legality at validity ng kanila mga actions na gagawin. Basta ako, I want peace for my family. Ayaw kung pati sila ay magagambala. Baka aabot na naman doon ang pulis at maghahanap ng heartbeat doon sa foundation ng aking bahay. Ayaw ko mangyari yun at na mahaharas yung pamilya ko. Then I will give in myself to them peacefully. Hindi nila ko kailangan pang haharasin. Okay. Magkukooperate ako sa kanila. Okay. At yan naman ay mga pulis naman yan at kilala naman nila ako. Dati akong si PNP at hindi naman siguro ako bababuyin siguro. Opo. Pero paano ito tinitake ng family nyo, Senador? Ano bang, baka may napag-usapan na pwede nyong ma-share sa amin? When I told my wife and my children na I will give in peacefully kung mayroon ng warrant at ako'y arestuhin, umiyak yung aking mga anak. Sabi ko si Dela, inasahan yan. At yung asawa ko rin ay, sabi niya, respeto ko yung decision mo. Whatever decision na gagawin mo, suportado ka namin. Sabi ng asawa ko. So my decision is, ganit yun. Yun nga, after availing of the protection to be given to me by the Senate, then kung hanggang saan lang ako kayang depensahan, then I will surrender. Wala pong problema dyan. At sabi ko nga, it would be a great honor on my part na kung bibigyan ako ng tsansa doon o kung halimbawa pupayag sila na 1 kwarto lang kami ni Pangulong Duterte o kaya kahit magkatabing kwarto para naman maalalayan ko yun siya doon. Alam na matanda na yun eh. Okay. Senador, nung nakita mo yung kay dating Pangulong Duterte, lahat nagulat no? Hindi inaasa na aabot na sa ganun. Ikaw ba'y nagalit ka ba? Nalungkot ka ba? Or magkakahalo? Kasi may nabanggit kang, may pangako sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos na hindi hahayaan ng International Criminal Court na gawin ito kay Pangulong Duterte. Ako'y talagang nalungkot ako, Igan. Ako'y nalulungkot not only for myself, not only for President Duterte, kundi nalulungkot ako for the whole Filipino people, for the whole Filipino nation, na tayo'y mayroong Pangulo na walang isang salita. I was expecting, if you are the chief executive, dapat panindigan mo yung salita. Pero right now, we feel betrayed. We feel betrayed. Dahil ako mismo, personal na sinabi niya sa akin doon sa Malacanang na not even a hair mo ba to ay mahahawakan ng ICC and President Duterte. Kasi kung papayagan ko yan sila na manghimasok dito sa atin, makialam, after the Dutertes, after you, who's next? Baka kami na naman ang imbestigahan yan.
So ako naniniwala na hindi talaga siya mag-cooperate. Pero yun nga, what happened right now is iba yung sinabi, iba yung ginawa. Kaya ako nalulungkot for the Filipino people for having a leader like him. Pero ang sabi nga naman ng Pangulo, para balansyado po, hindi sila nakipag-cooperate sa ICC, kundi sa Interpol. Dahil membro tayo ng Interpol at hindi natin pwedeng hindi sundin. We're obligated by law na sundin ng Interpol. Kundi, tell it to the Marines. Tell it to the Marines. Paano nila ako mapapaniwala yan? Meron nga tayong kasabihan na the water cannot rise above its source. Ano ang source ng authority ng Interpol? Yung ICC warrant. Ano nga ang basis nila? Yung ICC warrant. O kung sabi ni Pangulong BBM na hindi niya nire-recognize yung ICC, hindi siya mag-cooperate sa ICC, bakit siya makipag-cooperate sa Interpol? Very lame excuse. Very lame excuse yan. Alam mo, hindi po, para hindi naman tayo mga grade 1 na bibigyan na ganyan explanation, no? Because out of cooperation to Interpol, hulihin namin si Pangulong Duterte kahit hindi namin recognize yung warrant of arrest issued by ICC. Ay, napaka lame excuse. Pero sir, saan papasok yung interest naman ng mga biktima nito pong war on drugs? Kasi po, ang sinasabi nga nila parang buti nga daw kayo, nabibigyan kayo ng day in court para maibigay yung inyong pong due process. Salaysay, mapagtanggol nyo yung sarili ninyo. Pero yung mga kamag-anak na namatay dahil po dito ay wala na eh. Di ba? Yung mga kamag-anak nilang napatay po dito sa war on drugs ay wala na. Saan ho papasok doon sa usapan yun yung dalawa kung nagkaroon man ho kayo ng usapan na huwag makipag-cooperate para hindi kayo, kumbaga, masadlak doon sa pagkakaroon po ng due process naman na sinasabi nga. Kuni, lahat tayo naghahangad ng hustisya. Hindi ako nagpupulis kung I am not after justice. Hindi ako nagpupulis kung ganoon man lang walang hustisya, hindi ko hinahabol ang hustisya. Lahat tayo naghahanap ng hustisya. Ang sabi ko nga, kung meron silang ebidensya dyan, laban sa amin, kung talagang kami target nila, mag-file sila ng kaso. Hindi naman nakapadlak yung ating mga korte sa Pilipinas. Open man lahat yan. How many years na naging presidente si Bongbong Marcos? 3 years na. Until daw, wala silang naipile na kaso laban sa amin ni Pangulong Duterte. Open man mga korte natin. May due process tayo. Bakit hindi sila magpapile ng kaso? Dahil alam nila it will not stand in court kapag kami ang pinailan ng kaso. Gusto nila ICC dahil kasama na dyan yung propaganda purposes nila na gusto nilang i-bloat ng gusto out of proportion yung Philippine situation kuno according to ICC. Ay, kung meron kayong ako pa mismo magpapile ako ng kaso, sino bang gusto nyo pagkasuhan? Kung meron tayong ebidensya, kasuhan natin because nobody is above the law. Nobody is above the law. Pero tayong korte gumagana from MCTC to Supreme Court. Buhay lahat. Wala ako nakitang kahit isang korte natin na sarado. Mag-file kayo. Bakit ganun? Mukhang nakabigat ho yung sinasabing hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Piniliwanag ni Dean Ralph Sarmiento na yung kakasabi daw ng gobyerno natin na hindi tayo makikipag-cooperate, parang yun na yung senyalis nagbukas ng pinto yun lalo. Na mahina tayo at walang kayang walang mangyayari. Kina Pangulong Duterte at sa iba pa. Depende sa pag-interpret mo, Iga, no? Kung ikaw ay galit sa Duterte, you can interpret it that way. Kapag ikaw naman ay nagpapasalamat sa war on drugs na ginawa ng Pangulong Duterte, you can interpret otherwise. Okay. So there are always two sides of the coin. Okay. Senador, salamat po. Thank you po. Inaasahan nyo ba magiging mabilis itong warrant of arrest nyo? Kasi sabi ni Senador Trillanes po kahapon sa amin, baka buwan pa intayin. Si Trillanes na nagkakalam kay meron man siya contact mo sa ICC. Siya na lang tanungin nyo. Pero kayo din naulinigan nyo rin di ba? Meron din kayong intel, sabi nyo nga na bago ho ma-serve itong warrant of arrest, nakuha nyo na rin ho yung information. Kaya kayo ho ang naatasan para mag-file ng TRO sa Korte Suprema. Tama ho? Yes,
because merong people, hindi naman tayo, Apo. meron man din mga tao dyan sa gobyerno na nag-inform sa atin. Meron mga tao dyan na may malasakit pa rin sa atin. So, sinasabihan tayo sa I see. alam nila. Okay. Kaya nga, hindi na ako tumuloy doon sa Hong Kong, supposed to be. Kasama ako doon sa rally na ginawa doon dahil na PDP rally yon. Hindi na ako tumuloy dahil nga sabi ko I have to i-prepare ko yung ating petition dito sa Supreme Court. Tatapos lang ng May 12 elections at nanalo ulit si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Number 1 pa si Senator Bongo. My question is, di ba lumulutang, nagfa-float na sila yung susunod, at least si Senator Bato, di ba, na lalabas na yung kanyang warrant of arrest. Yung pagkahalal ulit niya bilang isang senador muli, tapos si Senator Bongo, kaya yan? Makakaligtas sila sa pag-serve ng kanilang warrant of arrest at pagpupunta sa The Hague? Hindi po. In terms of legal, hindi na mapipigilan na makasuhan sila. At yung tinatawag nga na presidential immunity, ba yung president ka, hindi ka pwedeng kasuhan ng mabibigat na posisyon ka, hindi nga applicable kung wala naman din senatorial immunity. Has no bearing, kumbaga wala siyang immunity. Wala siyang immunity. Ang tanong po, ito po bang si Senator Go de la Rosa, based on what you're hearing, sila ba pwedeng maging subject ng warrant of arrest mula sa ICC? Si Senator De La Rosa, yes po, naging malinaw na yan doon pa lang sa earlier submissions ng Office of the Prosecutor. Kasi simulat sa poll, parang ang pangalan na babanggitin, Rodrigo Duterte, Ronald De La Rosa, and Oscar Albayalde. Kaya para sa akin, sabi ko nga pupusta ako na si Senator De La Rosa ay subject ng either summons or warrant of arrest. Yung pag-swear-in niya as senator, kahit nga maging presidente ka wala pong kinalaman or wala pong pakialam dyan ang ICC. Hindi nila kinikilala ang presidential immunity kasi alam nila mabigat yung kaso and precisely maaaring hindi makasuhan sa bansa kung saan nangyari yung krimen, kaya nag-step in o pumapasok yung ICC. Baka hindi kasi kaparehas nung kaso ni dating Pangulong Duterte kasi hindi na siya incumbent. In this particular case, oo nga't mas mababa sa pagiging Pangulo ang pagiging senador, pero they are both sitting senators. Would that cause any major complication? Sa tingin ko, in terms of the legal text of the ICC, wala. May kasalanan ka at hindi naman porque ibinoto ka o sitting official ka, hindi ibig sabihin nun pinatawad na yung krimen mo or kumbaga na-acquit ka na dun sa krimen mo. Kaya kailangang intindihin to na hiwalay na konteksto yung ginawa niya noon tapos yung kumbaga bakit pa siya binoto. Siguro gusto ng mga tao na may senador na ganyan, facing charges. Pero ang importante siguro para sa ICC, magkakaroon naman siya ng opportunity to present his side kung haharap sa ICC. Ako nga, palagi ko mas advantageous para kay Senator De La Rosa kung haharapin niya na yung kaso ng ganito kaaga para makasabay na siya dun sa defense ni Duterte. Para makaride on siya kasi meron po ngayon na jurisdictional question. Kung sakasakali, parang makasama na rin siya doon at kumagat na rin kung ano man ang maging resulta nun sa kanya. But that would be a risk. Risky pa rin kasi baka ma-deny, sabihin ng ICC, may jurisdiction kami, so tuloy. Paano siya, sangkalan? Nagkaroon na, ito yung sinisilip ko paano yung mga may trabaho ka o may posisyon ka sa gobyerno, tapos hinarap mo yung ICC. May nagkaganong kaso sa may Kenya. Dati. Kaya lang, eventually, dinrap ng ICC yung charges. Kaya positibo ito para sa kanila. Yung presidente ng Kenya noon, even yung vice president nila, parang nasangkot sa ganitong charges, hinarap nung presidente. Ang fini-figure out ko lang kung anong naging epekto dun sa parang
hindi din siya pinalaya eh. Pero short period of time, nagkaroon ng, kumbaga, ng pagdinig, nagkaroon ng charges. Kaya dapat nakakulong siya eh. So, pero chinecheck ko nga yung sa arrest niya mismo kung paano ba yun. Nung nakaupo ba siyang presidente, inaresto siya ng police niya. Mukhang hindi naman. Kaya risk ito para sa kanila kung gagawin nila na haharapin nitong mga sitting senador. Haharapin na nila yung charges ngayon para tapos na o manganganib sila na tuloy-tuloy lang yung kaso kasi hindi sila haharap o hindi nila questionin yung charges. Magtutuloy-tuloy yung issue. Anytime magkaroon ng warrant of arrest. Problema naman yun. At parang ang lalabas, coddler tayo o protector ng isang internationally wanted criminal. Ang pangit naman nun. Sila Senator Bato at Senator Bongo sa usapin na ito na nabanggit po daw ninyo, ma'am, na hindi malayo na magkaroon na po ng arrest warrant unang-una kay Senator Bato. Tama, ililinaw ko yun. Ako, mas kampante ako na talagang si Senator Bato ay may role at co-conspirator dito sa kaso ni Duterte. Ang clarification ko lang kay Bongo, because I do not have the evidence against him, ano ang role niya or gaano siya mapagpasya. Kasi kung nautusan lang siyang magbigay ng bayad, parang utusan lang siya. Pero kung siya rin yung sinabihan na, o ikaw na bahala kung magkanong ibibigay, kung meron siyang role dun sa kumbaga nag-isip kung paano i-partition yung pera. Pag namatay, mag 20 mil. Pag hindi namatay or huli lang, ganito ba? So, depende sa kanyang role na gano'n. Pero si Bato at posibleng Bongo at posibleng yung iba pa ay considered as co-conspirators. Indirect co-conspirators ni Rodrigo Duterte. At si Bato de la Rosa, malamang sa malamang ay lapit ng makitaan na siya ay isa sa mga most responsible. Tayo nga, day one pa lang, alam na natin na isa yan sa pinaka-responsable. Siya yung pumirma ng Tokhang Memorandum. Pirma niya yung nakalagay doon. Dito po sa mga respondents nga, paano ho ba yan? Maaga pa lang po ba talaga doon sa complaint ng mga biktima dito ay meron ng inilista na supposed to be mga respondents sa kaso at doon kasama na po ang pangalan ni Senator Bato? Medyo tama. Kasi hindi talaga complaint yung sinasampa o kumbaga hindi kami nagrereklamo sa ganitong mga tao. Communication. Kaya ang nagdetermina kung sino ang mga kumbaga respondents o sino yung mga responsible, prosecutor mismo. Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man maging resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi niyo, target? Mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung magiging action ng Pangulo? Yung kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Kailan malalaman sino po yung mare-retain at sino po yung aalisin na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, I believe doon sa part ng courtesy resignation na iniutos ng Pangulo, i-reviewin yung kanilang performance. Ang tanong ko, Yusek, sino-sino yung bubuo doon sa review committee? Ano yung composition nila? Sino-sino sila?
Ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na yan sa Office of the Executive Secretary. Isang follow-up na lang. Doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Just to... kahit mayroon na, please enlighten us. Kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administrasyon? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. Next question, Jean Mangalus, philstar.com. Good morning. What are the metrics? We know that we want fast action from these cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So, hindi lamang performance to, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. There are reports that this shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, there's none as of the moment. Tristan Nadalo, Newswatch. Hello po, Yusek. Good morning. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero sa government para talagang may matakot. But ito po ba ipagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, hindi po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero.